Okay, birahon na si PXT subong guys because hi guys, welcome back to another vlog at may nagsasabi maganda daw si PXT. PXT. Well, it makes sense because PXT is SEC registered. Nag-offer siya ng multiple loans. And pwedeng magpautang up to 50, 100 or 100,000 pesos and installment. Pero wait ha, bago niyong utangan daw si PXT, oy, ang dami niyong dapat malaman. Kaya this video is dedicated to reviewing about PXT. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red at dito nagre-review tayo ng online loan platforms. Wala naman. Gusto ko lang birahin to. Birahin. Ilonggo yan. Pag sinabi yung birahon, yung babanatan. Si PXT dahil hindi pa rin ako makaget over guys. I feel offended na ginagamit niya yung content ko. Without permission, kahit i-AI niya man. Previous kong video, ang dami siya yung nagsasabi na mukha siyang okay ha. Ito nga. Pero alam nyo, boses ko yun. Para ma-entice. Kayo, na i-download nyo siya at utangan. Pero okay, without being bitter, let's talk about the plus points. And ito, dito ako nag-film sa labas. Ayoko ng high quality video dahil baka nakawin ulit niya at i-alter. Anyways guys, so this video is not sponsored. It is full of feelings and based on experience. Because it's SEC registered, CIC reporting up to 50,000 pesos or 100,000 pesos. And why? Installment. Pero here's the thing guys, pag sinabi niyang 5 terms, kasi every 15 days ka magbabayad. Pag sinabi niyang 5 terms, 4 lang yan, so 2 months. Pag sinabi niyang 4 terms, 3 lang yan, or 45 days. Pag sinabi niyang 3 terms, 2 lang yan, or 1 month. Kailangan mo tong pag-isipan kasi dun, para sa akin ha, I don't care kahit nasabihin niyang 180 days, kahit nasabihin niyang ilang days pa yan, pero I always consider lang the number of days na actually bayad ka na. Ginagawa niya yun kasi daily po siya kasi nag-charge ng interest. Yun yung presentation niya ng loan. So, meron na siyang multiple loans na ino-offer 3, tigbo 1,000. At ang bongga pa niya, ayaw niya pa-screenshot sa akin. Praning ba yan? Alam niyo talaga yung ayaw niyang nakawan siya ng content. Bakit yun yung ginawa niya sa content ko? Kasi lately, yung offer niya sa akin 1,000 lang kasi dinidedma ko siya kahit na yung offer niya. Sabi ko, ayoko na talaga siyang utangan. I'm against this loan app. So, 1,000 sinilip ko and bumaba yung service fee niya. Okay, 65 lang yung kakaltas, which makes the service fee 6.5. Oh, that's wonderful kasi dati 11% yan. Yung outright yung ikakaltas kapag maglo-loan ka dito. Babayaran mo siya, depende sa number of days na pipiliin mo. But here's the thing, yung pag-e-extend ng number of days na babayaran mo yung loan, palusot kasi yan para hindi niya kailangan i-follow yung cap ni SEC na dapat 12% effective interest rate lang every month. Nangyayari dito, lumalag pa siya ng 12% effective interest. The service fee and the number of days na actually bayad ka na combined, dun siya nakakalusot. So, hindi mo yan ma-feel kapag nasa 1,000. Kasi, well, yeah, 1,000 pesos, kakaltasan niya ng 65, so 900 plus, okay. So far, okay pa rin, ano? And then, kung magpa-5 terms ka, babayaran mo 4 times 301. So, 1,200 yung Pero, kamusta naman kapag masyado nang mataas yung loan na offer niya sa'yo? Doon mo ma-feel yung kaltas niya, doon mo ma-feel yung interest niya. Kaya para sa akin, hindi po okay si PXT. So, yung loan app na to, kung gusto nyo pa rin utangan, pero ako ayoko sa kanya because kung kaya niya nga gawin to sa aking content, wala siyang galang sa content ng iba, okay? Ginagamit niya for its malicious na intentions. Think about paano niya kaya to i-handle yung information. Sa oras na yung talagang magkaroon ng issue, do you think bibigyan kanya ng respect? Bibigyan kanya ng value? Nang babastos nga siya ng ibang user, me. Ako, against talaga ako sa ganitong mga loan app na I'm not being fully unfair here ha, because para sa akin ha, ever since, sinasabi ko talaga ayoko sa mga loan apps na may kaltas. At ayoko sa mga loan apps na ino-overextend yung number of days na kailangan bayaran for the purpose of magpalusot sa cap ni SEC. So, kahit na sabihin yung, okay, you don't have to concern about the fact na ginagamit yung content niya. Okay? Kahit na sabihin natin, wag yun ang i-mind yun. Pero just think about the interest alone and the way it presents its fees. Pero nasa inyo pa rin yan kasi who am I to say na wag niyong utangan yung isang loan app because after all, SEC registered naman siya. What I'm trying to say is that kung meron kayong option, wag dito sa kay PXT. And kung kayo'y naiirita sa glare or sa reflection ng light sa glasses ko, it's fine. I don't want to make this video so nice quality kasi baka gamitin ulit ni PXT.
Kasi ito, here's my evidence. Previous kong video, ang dami siya yung nagsasabi na mukha siyang okay ha. Ito nga, again, uulitin ko si PXT loan. At sabi niya na kung repeat borrower ka na, you can borrow up to 100,000 pesos. Yun nga, akala ko too good to be true. And I tried, ilang beses ko siyang pinaparinggan, ini-email, nag-sorry siya once, pero ganun pa rin yung ginagawa niya. Akala niya hindi nakakahalata yung mga viewers. That's my personal opinion. Kung gusto niyo pa rin utangan to si PXT, then marami po siyang IDs na tinatanggap. Pero kung pwede lang iwasan, iiwasan. So, maganda ba si PXT? Depende sa inyo yan, pero para sa akin, hindi po siya maganda. Pero, if ever, pakiusap po. Kung meron options, and I'm inviting you to check first the legit loan apps playlist na prepare ko para sa inyo, please, dun muna kayo mag-try bago kayo mapadpad sa mga ganitong klaseng loan apps like PXT. Kasi ito yung patunay na kahit SEC registered yung isang loan app, that doesn't mean na okay siya. So, guys, yun lang yung masasabi ko, and I hope you learned something from this video. If you want to check my other videos about PXT, feel free to search for it in my channel. Pero basta guys basta lang talaga uulitin ko, mauumay kayo sa kakaulit ko na kung meron lang choice, wag dito kay PXT. Kasi hindi po maganda yung mga loan app na hindi maganda yung mga business practices nila. That's all for today's video. I will see you on another vlog. Bye-bye!